Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa aking palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago natin ito umpisan, nais ko muna kayong batiin at syempre sa lahat ng mga team na nandito. Kaya big shout out Team Kapuso. At syempre sa aking team na walang iba, The Voice and the Girls. At kay kapatid Renegade Offering Channel. At sa kanya may bahay, Agnita's Kitchen. Enday Lin Himaw Hong Kong. Mami Helen in Germany. Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30, Ate Josie Dixon, The Smasher, at syempre sa aking member, kapatid na MC White here. At sa lahat ng pumupunta rito after ng aking premiere, maraming salamat po sa inyong pagdating at suporta. At ngayon nga, may babasahin naman po tayong sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Dang. Kuya, ako po isang probinsyana galing sa norte. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Kwento na sana magustuhan ng ating tagapakinig. Ang aking papa at mama ay hindi naman po mahirap at hindi rin naman po mayaman. Tama lang po na nakakakain kami sa 3 sa isang araw at nakapag-aral naman din kami ng maayos. Dahil masipag naman ang aking mga magulang, pareho silang may trabaho, kuya. Kaya nakagraduate kami ng college. Kaya nung ako'y nakagraduate, nagpasya akong mag-apply sa Maynila. At nagpaalam ako sa aking mga magulang na doon ko gustong magtrabaho sa Maynila. At pumayag naman ang aking mga magulang. Lalong-lalo na may kapatid ang aking papa sa Maynila. Kaya doon niya ako gustong patirahin habang naghahanap ng trabaho. Sa madaling salita, Kuya Kalbo, nakarating ako ng Maynila. At isang buwan din akong nag-apply ng aking trabaho. At nakapagtrabaho naman ako, Kuya, sa isang magandang kumpanya. Office work ang aking trabaho, Kuya Kalbo. Dahil yun naman ang aking pinag-aralan, hindi ako nahirapan. Hanggat sa nagkaroon ako ng mga kaibigan. At doon ko nga nakilala ang magkasintahan na si Chad at Lynn. Napaka-sweet nila, Kuya Kalbo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mainggit.
Dahil napaka-sweet nilang dalawa. At hindi lang yon, maliban si Lynn ay napakaganda, si Chad din ay matangkad at gwapo. Mabilis ko silang naging kaibigan, kuya. Dahil pala kaibigan talaga ako mula pa nung ako'y nag-aral ng elementary, high school hanggang college. Kaya tuwing kami nag-sisweldo, napagpasya naming lahat nakakain kami sa labas at patak-patak po ito. At yun naman ang gusto ko, lalo na kasama ko si Chad at saka si Lynn. Aaminin ko, Kuya Kalbo, na gusto ko si Chad. Dahil maliban sa gwapo siya, mabait po siya. Kaya doon siya minahal ni Lynn. Dahil sa kanyang kabaitan at sa kanyang kagwapuhan. Isang taon at kalahati na kami magkasama. Na laging ganun ang aming samahan, kuya. Tuwing kami nagsisweldo. Pero may isang araw na sweldo namin na hindi namin nakasama si Lynn. Dahil doon ko nalaman nung tinanong ko kay Chad. Nag-away daw sila. Dahil napagsilusan ni Lynn ang babae sa kabilang kumpanya. Sa baba ng aming building. Kaya doon sila nagkaroon ng problema ni Chad. At ang akala ko noon ay konting tampuhan lang. Yan pala, nauwi sa hiwalayan, Kuya Kalbo. Dahil lang doon sa babaeng nagkagusto kay Chad. Nagalit na si Lynn. Masyado palang silosa si Lynn, Kuya Kalbo. At napagdesisyonan na maghiwalay na lang daw sila ni Chad. Awang-awa kami kay Chad noon, Kuya Kalbo. Kahit marami kami doon, lumuluha si Chad. Dahil iniwanan siya ni Lynn. Kaya kinumfort namin siya bilang isang kaibigan. Maraming pumapayo sa kanya na aming mga kaibigang mga lalaki din. Nabigyan lang daw ng pagkakataon. Bigyan ng mapag-isa si Lynn para mapag-isip-isip niya. Basta sabi nila kay Chad, huwag si Chad magbago. At patunayan ni Chad na wala siyang ibang nahuhumalingang babae.
Sa katunayan nga, Kuya, nag-resign si Lynn sa aming kumpanya. Minsan napag-isipan ko, kung bakit ganun-ganun na lang siya nagalit kay Chad. At nag-resign pa siya. Hanggat umabot na ng 3 buwan, Kuya Kalbo, na hindi talaga sila nagkaayos. Pero ganun pa rin ang aming ginagawa, Kuya Kalbo, ng mga magkakaibigan. Tuwing sahod, kakain sa labas at mamamasyal. Isang araw, tumawag si Chad sa akin. Kung pwede raw samahan ko siya na mamasyal kami lang dalawa. At manood daw kami ng sine. Dahil naiinip daw siya. Ako naman, Kuya Kalbo, ay hindi ako nakatanggi nung sinabi niya iyon. Dahil gusto ko po siyang damayan. Dahil naisip ko, baka nalungkot lang si Chad. Kaya gusto niyang mamasyal. Kaya hindi ko na po siya tinanggihan, Kuya Kalbo. Kaya nanood kami ng sine sa Mega Mall. Kaya nung magkita kami ni Chad, napakasaya ko, Kuya. Dahil hindi ko malihim na sa sarili ko na hindi nagkagusto sa kanya. Pero walang alam si Chad na may gusto ako sa kanya, Kuya Kalbo. Kaya pag nanonood kami, parang tropa-tropa lang. Hanggat sa umuwi na kami, Kuya. Hinatid niya ako sa aking tinutuluyan. At umalis siya. At sabi nga niya, marami daw salamat dahil sinamahan ko siya sa kanyang kalungkutan. Bakasyon noon, Kuya Kalbo. At gusto kong umuwi sa probinsya. Dahil 2 taon na mahigit na hindi ako nakauwi sa amin. Kaya gusto kong bisitahin ang aking mga magulang at aking mga kapatid. Nung nagsabi ako sa company, nalaman ni Chad, Kuya, na uwi ako sa probinsya. At iwan ko ba kung bakit kinausap ako ni Chad na kung pwede daw makapunta din daw siya sa aming probinsya. Ang sabi ko naman pwede. Unang-una, hindi naman po kami mag-boyfriend and girlfriend. Dahil hindi naman po niya ako niligawan. Pero may kunting kilig, Kuya Kalbo. Dahil siyempre, gusto ko si Chad. At akala ko nagbibiro si Chad, Kuya. Nagpaalam din siya sa company na mag-leave siya ng 1 week. At tinuhanan niya, Kuya Kalbo. Tinutuhanan niya at sumama siya sa akin.
Dahil gusto daw niyang makapunta ng Baguio. Kaya gusto niyang sumama. At dahil hindi kami pwedeng magsama papuntang bahay, dahil baka magalit ang aking mga magulang, naiwan lang siya sa city at nagrinta sa isang motel. Nang ako'y dumating sa aming bahay, kuya, laking tuwa ng aking mga magulang. Sabi ng nanay ko, biniro pa ako. Nag-iba daw ang kulay ng aking balat. Pumuti daw ako. Dahil ako isang morena, kuya. Sabi ko sa mama ko na nibago lang siya dahil matagal kaming hindi nagkita. At maya-maya, nagring ang aking telepono. At nakita ko si Chad, kuya, tumatawag. At narinig ng aking mga magulang ang aming usapan. Ang sabi ni Chad kung pwede daw bumisita sa aming bahay. At pinagpaalam ko ito sa aking mga magulang. Nasabi ko meron akong ka-office mate na gustong pumunta ng Baguio pero gustong dumaan sa bahay. At pumayag naman ang aking mga magulang. Kaya tinawagan ko si Chad na pwede siyang bumisita sa bahay. At pumunta nga si Chad, kuya. Sinundo ko siya at dinala ko siya sa bahay. Maganda naman ang approach ng aking mga magulang sa kanya at aking mga kapatid. Pero nagulat ako, kuya, nung nagpaalam si Chad sa aking mga magulang. Na gusto raw niyang manligaw sa aming bahay. Nagulat ako, Kuya Kalbo. Akala ko nga magalit ang aking papa. Pero nasurpresa ako. Dahil pumayag ang aking mga magulang. Sabi nila na, yun daw talaga ang tama. Magpaalam sa magulang kung aakyat ng ligaw. Dahil alam ko naman na wala na sila Lynn, Kuya Kalbo. At hindi alam ni Chad na gusto ko siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, Kuya. Nung niligawan niya ako sa bahay, sinagot ko siya. At doon din nalaman ni Chad at nilahad ko sa kanya na noon pa ako may gusto sa kanya. Kaya pala gusto niyang sumama sa probinsya. Kasi yun ang pakay niya, Kuya Kalbo. Ang ligawan niya ako doon sa aming bahay na nandun ang aking mga magulang. Talagang napakabait ni Chad, Kuya. Hanggat sa bumalik na siya sa motel na kanyang tinutuluyan. Kinabukasan,
tumawag siya sa telepono na kung pwede daw mamasyal kami ng Baguio. At pinagpaalam niya ako sa aking mga magulang. At dahil nga komportable naman ang aking mga magulang sa kanya, pumayag sila. Basta ang sabi ng aking papa sa kanya, ingatan daw ako. At pinangako naman ni Chad, kuya, na hindi daw ako pababayaan. Hanggat sa nakaalis kami at dumating kami ng Baguio. Ang saya namin na namamasyal ni Chad, kuya. Mas ramdam ko ang kanyang pagka-sweet noon. Lalo na nung dalawa na lang kami na nagsasama sa isang park habang namamasyal kami. Lagi siyang nakahawak sa aking kamay. Kaya napakasaya ko noong mga araw na iyon. At hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, kuya. Hanggat sa bumalik si Chad sa Maynila. Ako'y naiwan sa probinsya dahil isang buwan po akong nakabakasyon. Nung pag-uwi ko ng bahay, napakasaya ng aking mga magulang. Masaya sila dahil nakilala nila ang aking boyfriend na si Chad. Pero ang aking mga ka-office mate, kuya, ay hindi pa nila alam na mayroon na kaming relasyon ni Chad. At sabi nga namin, ilihim muna namin ito. Hanggat sa natapos ang aking bakasyon at bumalik na ako ng Maynila. Noong unang araw ng aking trabaho, kuya, nagkailangan pa kami ni Chad. Dahil hindi pwedeng malaman ng aming mga ka-office mate na kami na. Pero sabi ko, baka mahalata kami dahil hindi naman ganun ang aming turingan. Kaya kung ano ang naming nakasanayan, ganun din ang aking ginawa. Hanggat sa isang araw, sweldo na namin at kumain na kami na magkakaibigan. Laking gulat ko, kuya. Pagkatapos ng kainan, ay nagsalita si Chad na mayroon daw siyang aaminin sa aming lahat. Excited naman ang aming mga ka-office mate. Kaya, kinukulit siya kung anong sasabihin niya. At doon niya sinabi, Kuya Kalbo, na mayroon kaming relasyong dalawa. Laking gulat ng aking mga ka-office mate. Dahil nga galing ako sa bakasyon. Pero kahit papaano, kuya, malaki rin ang kanilang pasasalamat kay Chad. Dahil nakita nila ang kasiyahan ni Chad, kuya. Hindi katulad nung naghiwalay sila ni Lynn, na lugmok siya at malungkot siya. Kaya tuwang-tuwa naman ang aking mga ka-office mate na naging kami.
habilin lang nila na wag ko na raw saktan si Chad kung ano yung mga nakaraan ni Chad. Wag ko daw sanang saktan. At ipinangako ko naman yon sa kanilang lahat, kuya. Susuklian ko ang kabaitan ni Chad. Kaya ngayon, tatlong taon na kami mahigit magkasama ni Chad sa isang office, kuya. Tuloy-tuloy at magandang aming samahan. Lalo pang lumalim ito. At ngayon, may plano kaming magpakasal next year. Dahil naghahanda lang kaming lahat. At gusto namin magkaroon ng sariling bahay, kuya. Kaya ang aming plano bago kami magpakasal na kailangan meron na kaming bahay. At pumayag naman si Chad sa aking plano. Kuya, maraming salamat po sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. At naway nagustuhan ng inyong tagapakinig ang aking kwento. Kuya, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ako. Sincerely yours, Dang. Ma'am Dang, maraming salamat sa iyong kwento ng pag-ibig na kung saan masasabi namin maswerte ka kay Chad. Sa mga nangyari kay Chad, at hindi mo akalain na nagkagusto rin pala siya sa'yo. At ang inyong relasyon ay hindi natin matatawag na sinalat mo si Lynn kay Chad dahil naghiwalay naman sila ng maayos. At ang katotohanan, dahil sa lungkot ni Chad, ikaw ang minsan niyang sinama sa kanyang kalungkutan. At hindi mo rin namang aklain na ikaw ay liligawan doon pa mismo sa bahay ninyo ng mga magulang mo. Kaya ibig sabihin, totoo ang pagmamahal ni Chad sa'yo. Kaya dalangin namin ang inyong balak na magpakasal. At sana, dalangin naming masaya kayo kung kayo'y makasal na at magkaroon ng sariling pamilya. Maraming salamat, Ma'am Dang, sa iyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, atin na naman po napakinggan ang panibagong kwento na kung saan may napulutan tayo ng aral. Kaya sa mga gusto magpadala ng inyong kwento, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calbo.
at ating babasahin dito sa ating palatuntunan. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-comment, at syempre i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala ng sulat dito sa ating palatuntunan. Kaya maraming salamat sa walang sawang suporta po ninyo dito sa aking channel at dito sa ating palatuntunan. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all. Hanggang sa muli,